Walang Sugat ni Severino Reyes. Ang tema ng dulang Walang Sugat ni Severino Reyes, tampok sa pag-iibigan at puno ng pagsubok na namamagitan para sa kanilang bayan. Paksa. Ang Walang Sugat ni Severino Reyes ay pumapaksa sa pagmamahalan sa gitna ng digmaan, kung saan makikita natin ang sakripisyo, pagkawalay at kontradiksyon ng individual sa pamilya. Ito ay naganap sa kapanahunan ng mga banyaga tungkol sa kawalang hustisyang tinatamasa ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Buod ng dula. Habang nagbuburda si Julia, biglang dumating si Lucas. Ibinalita nito kay Tinyong na nadakip ang kanyang ama at napagbintangan itong tulisan. Pinaslang din ito ng mga dumakip. Dahil dito, minarapat ni Tinyong na ipaghiganti ang kanyang ama. Kahit tutol ang kanyang ina at kasintahang si Julia. Ngunit ang dalawa ay walang nagawa. Nagkalayo sina Julia at Tinyong. Kalaunan ay mayroong nanligaw na ibang lalaki kay Julia at siya ay si Miguel. Ito naman ay sinagot ni Julia at tinakda na ang kanilang kasal. Nagpadala ng liham si Julia kay Lucas upang ipabatid kay Tinyong na siya ay ikakasal na. Ngunit hindi nasagot ni Tinyong ang sulat dahil abala sa digmaan. Pinaabot na lamang niya na dadalo siya sa kasal. Sumapit ang araw ng kasal, napilitan na lamang si Julia na magpakasal kay Miguel. Bago mag-umpisa ang seremonya ay dumating ang dugoang si Tinyong. Nanghihina ito kaya naman tinawag ang pari upang mangumpisal. Hiling ni Tinyong na ikasal siya kay Julia bago bawian ng hininga. Pumayag naman si Miguel at pamilya nito dahil mamamatay naman raw si Tinyong. Pero matapos ang seremonya, bumangon si Tinyong. Nagpanggap lang pala itong napahamak pero walang sugat. Naisahan niya ang lahat. Ang mga sumusunod ay ang mga tauhan sa akdang Walang Sugat ni Severino Reyes. Tenyong, isang lalaking mapagmahal sa kanyang kasintahan, pamilya at sa bayan. Julia, ang babaeng pinakamamahal ni Tenyong. Joanna, ina ni Julia. Lucas, kanang kamay at utusan ni Tenyong. Miguel, ang lalaking ipinagkasundo kay Julia para pakasalan. Tadyo, ang ama ni Miguel, may lihim na pagtingin kay Joanna. Kapitan Ingo, ama ni Tenyong, asawa ni Putin, namatay dahil sa kalupitan ng mga Kastila. Kapitana Putin, ina ni Tenyong at asawa ni Ingo. Marcelo, alkalde o punong bayan. General, malapit na kaibigan ni Tenyong. Kura, ang paring nagkumpisal kay Tenyong. Mediko, ang gumamot kay Tenyong. Unang relihiyoso at pangalawang relihiyoso, malulupit na praile. Monica, alila ni Julia. Tunggalian. Tao versus tao o tao laban sa tao. Ang dulang Walang Sugat ay may tunggaliang tao laban sa tao. Tunggaliang ito ay sa pagitan ng mga mapang-abusong Kastila laban sa pangkat ni Tinyong. Ito rin ay labanan sa pag-ibig ni Tinyong at Don Miguel sa buhay ni Julia. Tao laban sa sarili. Ang pagpasyang ginawa ng magsing-irog na panandaliang maghiwalay dahil sa isang misyon laban sa mga praile o Kastila. Ito ay isang mabigat na desisyon, pagtimbang at pagpasya kung ito ba ay mabuti o tama. Ang pagdesisyon ni Julia na makaisang dibdib si Don Miguel na pinag-isipan nitong mabuti bago magdesisyon. Tao versus lipunan o tao laban sa lipunan. Ang paghingi ng hustisya ang nag-udyok kung bakit sumiklab ang isang labanan. Labanan ng ating kapwa Pilipino laban sa mga Kastila praile. Ang lipunan ang siyang pinagmumugaran ng mga halang na bituka
na siyang dahilan ng pagkagising ng pusong makabayan ng mga Pilipino. Ang paglaban nila sa lipunang dulot ay pighati at karahasan na kailangan nilang palayain sa kamay ng mga kawatang Kastila. Teoryang pampanitikan. Base sa paggamit ng pagsusuri sa dulang walang sugat ni Severino Reyes, maaring ang mga teoryang gagamitin ay isa sa mga nagbibigay diwa ng dula at karagdagang kaalaman upang ito'y matukoy sa layuning iparating sa author, sa kanyang saloobin at maging kanyang imahinasyon. Teoryang sosyolohikal. Dahil ito ay tumatalakay sa kalagayang panlipunan sa isang tiyak na panahon, nagpapakita ng interaksyon ng pangunahing tauhan sa kaniyang paligid sa lipunan ng kaniyang ginagalawan. Tinitingnan ito sa mga reaksyon ng tao sa tao at ng tao sa lipunan. Ang dula ay nilikha noong panahon ng Kastila at ito'y tiyak sa panahon. Teoryang romantisismo. Dahil namamayani rito ang emosyon o damdamin sa halip na pag-iisip. Layunin nitong ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kaniyang pag-ibig sa kapwa, bayan at mundong kinakalakihan. Ipinapakita rin sa akda na gagawin ng isang nilalang upang maipaalam lamang ang kaniyang pag-ibig sa tao o sa bayan. Pagsusuring panlingwistika. Ang mga sumusunod na pahayag ay mga tayutay at idiomatikong pahayag na makikita sa akda. May buhay pusa si Kapitan Ingo. Kahulugan, mahaba ang buhay ni Kapitan Ingo. Pangalawa, ang kamay pong namamatay ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Kahulugan, di dapat igalang ang mamamatay tao. Pangatlo, ang kaluluwa ko'y inihain ko na kay Bathala. Kahulugan, ibinigay ko na sa Diyos ang aking buhay. Pang-apat, may Diyos na totoo na nakakakita lahat ng gawang prailing kohila. Kahulugan, may Diyos na nakakakita sa mga kataksilan at kasamaang ginagawa ng mga praile. Panglima, ikaw irog ko'y aking itatagpo sa loob ng dibdib sa tabi ng puso nang di malubos ang pagkasiphayo. Kahulugan, ikaw, mahal ay laging nasa puso upang di makadaman ng kalungkutan. Ika-anim, mangungulimlim na ang sa matang ilaw. Kahulugan, mawawala na ang ligaya sa aking mga mata. Ikapito, ang kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawing pakunwan at pakitang tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga praile. Kahulugan, ang mga tao ay nagsisimba at nagbibigay ng tulong sa simbahan dahil sa takot ng mga praile. Pangwalo, nakalulunos ang kamangmangan. Kahulugan, nakakaawa ang mga mangmang. Ikasyam, tumugtog na nag-oras na pananawagan ng naaaping ina. Kahulugan, panahon na para ipagtanggol ang Pilipinas mula sa pagkakaalipin. Ikasampo, magliliwayway ulit, dilim ay mapapani. Kahulugan, matatapos na ang kaalipinan at makalaya ng muli. Ang mga ito ay iilan lamang sa mga pahayag na idiomatiko at tayutay na mababasa at makikita sa akda na pinapangatang walang sugat ni Severino Reyes. Kaisipan o pilosopiya sa dialogo. Kung mapapansin natin, pinapakita dito kung paano ginamit sa masining na pamamaraan ang kaisipan ng manunulat. Sa pamamagitan ng iba't ibang dialogo, kapansin-pansin ang lalim ng mga salitang ginamit dito. Subalit makukuha at maiintindihan mo pa rin ang ibig ipakaunawa niya rito. Hindi lamang sa pagbibigkas ng mga linya, ngunit gayon din sa pagkanta kasabay ng emosyon ng mga tauhan sa pagtatanghal. Makikita dito ang pagpapahayag ng kanilang saloobin o ang kanilang nararamdaman. Okay na. Mabisang pampanitikan. Bisa ng isip. Ang walang sugat ay isang dulang sarswela na kung saan ang nilalaman nito ay mga pangyayaring nagaganap sa panahon ng Kastila
Sa pamumuno ng mga praile, ang walang sugat ay nag-iiwan ng palaisipan kung bakit ito ang napili ng may akda na magiging pamagat. Kung titingnan nating mabuti ay puro pait, sakit, kamatayan at pag-aalipusta ang nararanasan ng ating mga ninuno sa kamay ng mga walang pusong praile. Sa aking pagsusuri, nabatid ko na ang walang sugat ay hindi nangangahulugang walang natamong sugat o pisikal na pinsala sa katawan o literal na sugat, kundi ito ay mga sugat dulot ng pag-ibig, kabiguan, kawalang hustisya, pangungulila, pagkasawi ng mahal sa buhay, at iba pa na nag-iiwan ng malaking sugat sa ating puso at mananatili itong sugat kailanman. Kagaya ng dulang ito, na kailangang magsakripisyo para sa pamilya, magsakripisyo para sa hustisya. Isinasakripisyo dito ang pag-iibigan ng dalawang tao na sina Julia at Tinyong upang masugpo ang pagmamalabis ng mga dayuhang Kastila. Bisa sa kaasalan. Ipinapakita sa dulang ito ang pagmamahal. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa iniirog at pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal natin ang siyang nag-uudyok sa paggawa ng mabuti o masama. Sa dulang walang sugat dahil sa pagnanais na mabigyang hustisya, hindi lamang ang mga kapwa na namamatay sa kalapastangan ng mga dayuhan, kundi pati na rin ang alingaw-ngaw na paghingi ng hustisya para sa inang bayang ni Yurakan. Dahil dito nagkaroon ng mga balakin upang labanan ang mga abusadong Kastila. Dahil din sa pagmamahal natin, nagagawa natin ang lahat, kahit pa ito'y taliwas sa ating kagustuhan. Katulad ng pagsang-ayon ni Julia na makaisang dibdib si Don Miguel, hindi sa mahal niya ito kundi para magpatuloy ang kanilang buhay, ang buhay ng kanyang pamilya. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang hindi mahirapan ang mahal sa buhay, kahit pa sariling kaligayahan niya ang nakataya dito. Bisa sa damdamin. Ang mga hindi makatarungang pagpatay, pagmamalabis o kawalan ng hustisya ang gumising sa diwang makabayan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila. Sa dulang ito, galit at puot, pighati, paghiganti, at pag-ibig sa bayan ang nararamdaman ng ating mga ninuno. Ipinapakita sa dulang ito ang kawalang hiyaan ng mga dayuhan sa sarili nating bayan. Dahil sa mga pangyayari sa dula, nararamdaman din natin ang sakit na nararamdaman ng ating kapwa Pilipino noon. Inuokit nito ang ating mga puso, ang mga pangyayaring nagbibigay sa atin ng kalayaan sa panahon ngayon. Binubuksan ng dulang ito ang puso ng bawat manonood o mambabasa na maramdaman ang mga paghihirap na nararanasan sa panahong iyon. Ginigising nito ang diwa upang mas maisapuso ang mga sakripisyo ng ating mga kapwa Pilipino at mapahalagahan ang kalayaang natamo at natamasa natin ngayon. Aral o mensahe. Ang aral na aking natutunan ay ang halaga ng paninindigan sa tunay na minamahal sa buhay. Kapag tunay mong minahal ang tao, hahanap ka ng paraan upang sa huli ay siya pa rin ang gusto mong makasama habang buhay. Ipinapahiwatig sa dula na dapat tayong matutong lumaban at ipagtanggol ang ating karapatan kontra sa mga mapang-aping mga tao kung alam natin sa sarili nating na wala tayong ginagawang kasalanan. Reaksyon. Ang dulang walang sugat ni Severino Reyes ay sumasalamin sa tunay na pangyayari sa buhay ng ating mga kapwa Pilipino sa panahon ng Kastila.
Ang dulang ito ay isang makabuluhan dahil dinadala niya pabalik sa nakaraan ang mga tagapanood o mambabasa upang saksihan ng personal ang mga paghihirap sa panahon ng mga Kastila. Binubuksan ng dulang ito ang puso at isip ng bawat isa dahil sa mga aral na kanilang mapupulot dito. Ang pangunahing problema dito ay ang hindi makatarungang pagpatay at kawalang hustisya na siyang nagdudulot ng paghihiwalay ng magkasintahan upang lumaban para sa hustisya ng bayang sinilangan. Pagsasakripisyo, isa rin ito sa pwedeng maging aral sa dulang ito. Isinasakripisyo ni na Julia at Tinyong ang kanilang pagmamahalan para sa bayan. Pagtitiwala sa isa't isa ang tangi nilang pinagahawakan na balang araw makikita sila muli. Kung ako man ang nasa kalagayan nila, ganoon din ang aking gagawin. Ang istorya ng dula ay nagsisimula sa masayang pag-iibigan ni na Julia at Tinyong at nagtapos ito sa isang kasalan kung saan nilinlang ni Tinyong si Miguel upang mapapayag nito na maikasal siya kay Julia sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sa kabuuan, ang dulang ito ay nagtataglay ng mga elemento na kung saan madaling nakukuha ang loob ng sinumang tao dahil sumasalamin ito sa ating kasaysayan.